Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ambrose na tumulong sa nagaganap na laban sa baba nang dahil sa kanyang nakita. Sige. Tango ni Ambrose bago magdalawang isip ng isang sandali. Dito na siya tumalikod at mabilis na sumali sa digmaang nagaganap sa kanilang ilalim. Huminga ng malalim si Daryl at nag-focus sa target niyang si Donoghu na kasalukuyang nasa kanyang harapan. Dito na niya ginamit ang kanyang internal energy habang pinapabilis ang kanyang paglipad. Mabilis na nasindak at nagalit si Donoghu nang mapansin niya ang walang tigil na paghabol ni Daryl. Mabilis na kumilos ang dalawa kaya nagawa nilang liparin ang buong chaotic mountain range sa loob ng isang iglap at pumasok sa masukal na bahagi ng well-deserted secret region. Kalahating oras pang nagpatuloy ang habulan bago tuluyang bumaba si Donoghu sa isang matarik na bangin. Pinabagal naman ni Daryl ang kanyang paglipad at lumapag sa isang lugar na may ilang dosenang metro ang layo mula sa bangin. Inobserbahan niya ang paligid at napasimangot sa kanyang nakita. Kasalukuyan siyang nakatayo sa isang hindi kilalang area sa loob ng well-deserted secret region kung saan makikita ang matatarik na bangin sa kanyang harapan at walang katapusang kakahuyan sa magkabilang gilid ng mga ito habang nababalot naman ng maitim at makapal na hamog ang lupain sa kanilang paligid. Dahil dito ay hindi na nagawang makita pa ng dalawa ng malinaw ang mukha ng isa't isa kahit na nasa ilang dosenang metro lang ang layo ng kanilang mga kinatatayuan. Mukha ring puno ng toxin ang hangin sa kanilang paligid, kaya naging masakit ang bawat paghingang ginagawa ni Daryl sa mga sandaling ito. Nag-focus pa rin si Donoghu sa kanyang target na si Daryl kahit nakasalukuyan pa siyang nagdurusa sa kanyang mga sugat. Daryl! Ipinakita na rin ni Donoghu ang kanyang sarili. Tapusin na natin ito rito, pwede ba? Pero sa totoo lang ay nababahala na siya habang ipinapakita ang malademonyo niyang ngiti kay Daryl. Walang tigil niyang tiningnan ang kanyang paligid. Suminghal naman si Daryl at agad na naglakad palapit hawak ang kanyang heavenly halberd nang walang pag-aalinlangan. Dadalhin kita sa impyerno. Sigaw ni Daryl noong malapit na niyang maabot si Donoghu bago niya ito hampasin ng hawak niyang heavenly halberd. Malinaw niyang naramdaman ang pagkaubos ng enerhiya ni Donoghu kaya siya nakasiguro sa kanyang sarili na hindi na nito magagawa pang umatake. Mabilis na nagbago ang itsura ni Donoghu habang itinataas ang kanyang SKY breaking axe para salagin ang pag-atake ni Daryl. Clash! Naramdaman ni Daryl ang napakatinding pressure na tumama sa kanya noong tumama ang kanyang heavenly halberd sa hawak na SKY breaking axe ni Donoghu. Napaatras siya ng ilang hakbang habang nakikita ang kaunting paggalaw ng katawan ni Donoghu. Ano? Napaliyad ang galit na si Daryl sa sobrang pagkasurpresa, habang hindi makapaniwang tinititigan si Donoghu. Impossible. Naubos na ang kanyang internal energy, kaya paano niya nagawang salagin ang aking pag-atake? At bakit ako nawala ng balance sa pag-attack Kenjion? Nanloloko namang tumawa si Donoghu nang makita niya ang mukha ni Daryl. Haha, nasurpresa ka ba sa ginawa ko? Mukhang hindi ko pa oras para mamatay. Ano na ang gagawin mo sa akin ngayon, Daryl? Dito na niya nilabas ang Dragon Ball na nagliwanag sa lahat ng direksyon bago magpatuloy sa kanyang pagtawa. Isa nga itong Dragon Ball. Nagawa nitong ibalik ang nawala kong internal energy. Haha, mukhang ikaw ang mamamatay ngayon, Daryl, at hindi ako. Hinawakan niya ng maigi ang Dragon Ball habang ipinapakita ang malademonyo niyang itsura bago higupin ang nakatagong enerhiya nito. Kahit na hindi ito naging mabilis, naging sapat pa rin ito para mapanatiling buhay ang kanyang sarili. Nasusurpresa namang tumingin ang puno ng galit na si Daryl sa mga sandaling ito. Kaya pala, mukhang ginamit niya nga ang enerhiya ng Dragon Ball. Haha! Nagpatuloy si Donoghu sa pag-absorb ng enerhiyang nagmumula sa Dragon Ball habang nanginsultong sinasabi na, ano naman kung hawak mo ang hukbo ng 9 mainlands, Daryl? Magagawa pa rin kitang talunin kahit isama mo pa sila. Nanlamig ang kanyang mga mata nang sabihin niya iyon. Dito na niya naramdaman ang paunti-unting paghina ni Daryl. Gamit ang Dragon Ball na ito ay madali niyang mapapatay si Daryl pagkatapos umabsorb ng sapat na enerhiya mula rito. Nanalamig lang siyang tiningnan ni Daryl sa mga sandaling ito habang kasalukuyang ginagamit ang kanyang teknike sa pagpapalakas para ibalik ang nawala niyang internal energy.
Mabilis na nabalot ng katahimikan ang bangin, habang napupuno ng isang nakakasindak na tensyon ang paligid. Buzz! 2 minut na ang nakalilipas. Tumigil sa pag-absorb ng enerhiya si Donoghu, at mahigpit na hinawakan ang kanyang SKY Breaking Axe, habang nanlalamig na humaharap kay Daryl. Ito na ang katapusan mo, Daryl Darby. Dadalhin na kita sa impyerno. Dito na direktang sumugod si Donoghu papunta kay Daryl. Nagalit at nabahala ng husto si Daryl noong makita niya ang pagsugod ni Donoghu sa kanya. Imposibleng matalo niya ito habang nasa kamay nito ang Dragon Ball. Rustle! Dito na nila narinig ang kakaibang mga tunog mula sa kakahuyan sa mga sandaling iyon. Agad na napatingin at natigilan si Daryl sa kanyang nakita. Napansin ni Daryl ang mabilis na paggapang ng isang python papunta sa kanilang kinaroroonan. Mayroon itong ilang dosenang metrong haba, at kapal na katumbas ng isang water tank, habang nagliliwanag ang itim na mga kaliskis na bumalot sa malaki nitong katawan sa gitna ng nagdidilim na paligid. Mapapansin din na parang isang nakabaliktad na tatsulok ang ulo ng python, habang mabagsik na nagliliwanag ang mga mata. Mabilis na naglabas-masok sa bibig nito ang mahaba nitong dila, habang papalapit sa dalawa. Gasp! Hindi na iwasang papapigil hininga ni Daryl nang makita niya iyon. Agad na tumayo ang lahat ng kanyang mga balahibo sa sobrang pagpapanik. Malinaw niyang naramdaman ang lakas nitong nasa level ng Martial King. Masyado nang nakakatakot ang pag-imagine sa isang python na mayroong lakas na nasa Martial King level. Wala sanang pakialam si Daryl kung nakakita na siya ng gantong python noon. Pero wala siyang panama sa python na ito, lalo na ngayong halos maubos na ang kanyang internal energy nang dahil sa laban nila ni Donoghu kanina. Maging ang sumusugod kay Daryl na si Donoghu ay biglang namutla sa sobrang gulat noong makita niya ang python. Saan nagmula ang dambuhalang python na ito? Hiss! Naging masyadong mabilis ang paggalaw ng python, kaya nagawa nitong makarating sa pwesto ng dalawa sa loob ng. Kasalukuyang nagpapahinga ang python sa gitna ng gubat noong ma-attract ito sa nilabas na enerhiya ng Dragon Ball. Ang mga dragon ang itinuturing na pinakamalakas na mahiwagang halimaw at ang mga Dragon Ball ay ang core ng kanilang mga buhay. Kaya hindi mapipigilan ng kahit na anong halimaw na kanilang kagustuhan na kunin ang anumang Dragon Ball na kanilang mararamdaman. Mabilis na ibinuka ng python ang malaki nitong bibig para atakihin si Donoghu nang walang pag-aalinlangan. Mamatay ka ng hayop ka! Mabilis na ginamit ng galit at takot na si Donoghu ang SKY Breaking Axe para hampasin ang ulo ng sumusugod na python. Napamura na lang siya sa kanyang sarili. Mapapatay na sana niya si Daryl noong biglang lumabas ang isang Martial King level na python para lunukin ng buo ang hawak niyang Dragon Ball. Noong ma-realize niya na mahahati ang python sa dalawa nang dahil sa SKY Breaking Axe, hindi na nagdalawang isip pa si Daryl na gamitin ang kanyang Heavenly Halberd noong mga sandaling iyon. Alam niya na magpapatuloy si Donoghu sa pakikipaglaban sa kanya pagkatapos nitong mapatay ang python. Kaya mabibigyan siya ng python na ito ng sapat na oras hanggat mapapanatili niya itong buhay. Maaari ring magkaroon siya ng tsansa na tulungan nitong patayin si Donoghu. Clash! Tumama ng malakas ang Heavenly Halberd sa SKY Breaking Axe na nakapagpalihis sa direksyong pinupuntahan nito. Naging mabilis din ang ginawang pag-react ng python. Mabilis nitong inatras ang kanyang ulo para maiwasan ang paparating na palakol ni Donoghu. Hiss! Dito na nabuhay ng husto ang natural na instinct ng python. Mabilis nitong ihinampas ang malaki nitong buntot kay Donoghu, habang nagpapatuloy sa paglabas-masok ang kanyang dila na gumawa ng isang malakas na bagyo sa tindi ng nilalabas nitong lakas. Buwisit! Na-frustrate ng husto si Donoghu nang dahil sa biglaang pag-atake ni Daryl. Kaagad siyang natakot noong makita niya ang paparating na buntot ng python sa kanya, sinubukan niyang umiwas pero hindi pa rin niya ito nagawa. Wham! Malinaw na narinig ang tunog ng pagkabali ng mga ribs ni Donoghu noong tamaan ito ng malakas na buntot ng python. Tumalsik sa malayo si Donoghu habang sumisigaw sa sobrang sakit. Kasabay nito ang pagkahulog ng Dragon Ball sa kanyang kamay. Oh, buwisit! Napangiti ang natutuwang si Daryl noong makita niya ang pagkahulog ni Donoghu sa bangin. Pero agad itong napalitan ng pagkabahala noong makita niya ang nahuhulog na Dragon Ball bago siya lumundag ng malakas para saluhin ito. Hindi niya maaaring pakawalan ang Dragon Ball dahil mayroon itong kaugnayan sa iniwang kayamanan ng Yellow Emperor.
Mahalaga rin ito sa 9 continent para matalo ang tribo ng raksasa. Pero kaagad na naobserbahan ng Python ang mga nangyayari noong mga sandaling yon. Nagmamadali itong lumundag sa ere para lunukin ang Dragon Ball sa harapan ni Daryl. Mabilis na nakalayo sa bangin ang malaking katawan ng Python noong lunukin nito ang Dragon Ball. Pagkatapos nito ay bigla itong nawalan ng balance at tuluyan na ring nahulog sa bangin. Nagpumiglas ang buntot nito nang tamaan nito si Daryl na nahulog din sa tila walang hanggang bangin. Buwisit. Nagbago ang itsura ni Daryl ng husto noong mahulog siya sa bangin. Dito na siya napamura habang ibinabaon ang hawak niyang Heavenly Halberd sa gilid ng bangin para mapabagal ang kanyang pagbagsak. Sa kabilang banda, kasalukuyan pa ring nagaganap ang digmaan sa pagitan ng 9 Continent Army at raksasa. Narinig ang mga sigaw at paghiyaw sa paligid ng battlefield na nabalot ng dugo sa paligid. Kahit na tila nagpaparti ang mga ito, isinusugal pa rin nila ang kanilang mga buhay para patayin ang isa't isa habang namumula ang kanilang mga mata. Nakahanda na ang mga itong lumaban hanggang sa huli nilang hininga. Dito na nanghina ang namumutlang sina Chester, Dax at Kinsey. Kahit na nagawang makuha ng 9 Mainlands ang advantage sa laban, kinakailangan pa rin nilang magsakripisyo kung gusto nilang makamit ang tagumpay. Sa bagay, sanay sa laban ang mga sundalo ng raksasa, kaya hindi na natatakot ang mga ito na mamatay. Hush! Isang balingkinitang imahe ang biglang lumundag sa kalangitan sa mga sandaling ito. Inobserbahan niya ang paligid habang sumisigaw sa tribo ng raksasa ng, "Makinig kayong lahat, mga sundalo ng raksasa. Itigil niyo na ang labang ito ngayon din." Isang nanalamig at puno ng dignidad na boses ang biglang narinig sa paligid ng battlefield. Ito ay walang iba kundi si Natalie. Nabahala na siya ng husto mula noong magsimula ang digmaan, dahil alam niya na mayroon pa rin tiyansa ang tribo ng raksasa na matalo sa sandaling magpatuloy ang mga ito sa pakikipaglaban. Isang hindi kaaya-ayang tanawin sa kanya ang tuluyang pagkabura ng kanyang tribo sa mundong ibabaw. Hush! Tumigil sa pakikipaglaban ang mga sundalo ng raksasa nang marinig nila ang mga utos ni Natalie. Dito na itinaas ng ilang dosenang mga nagtatakang general ang kanilang mga paningin para tingin siya. Tigil! Sigaw ni Chester at Kinsey nang mapansin nila ang pagtigil ng raksasa. Nagiwan siya ng magandang impresyon kay Chester at sa iba pa nitong mga kasama, dahil nagawa nitong makinig sa suhestyon ni Daryl na makipagkasundo noong mabihag siya nito. Ito ang dahilan kung bakit inutusan ni Chester at Kinsey ang kanilang mga tauhan na tumigil noong mapansin nila ang pagutos ni Natalie sa kanyang mga katribo na tumigil sa pakikipaglaban. Agad na tumigil ang laban at tumitingin ang lahat kay Natalie, habang iniisip ang susunod na ibababang utos ng prinsesa. Phew! Tumingin si Natalie sa paligid bago siya tumingin kina Chester, Quincy, at sa iba nitong mga kasama. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Hindi makabubuti sa atin ang pagpapatuloy sa pakikipaglaban. Kaya dapat nang itigil ng raksasa ang pakikipagdigma, dahil wala naman sa ating layunin ang pagsakop sa buong 9 Mainlands. Kaya mas maigi kung uupo tayong lahat para mapagkasunduan ang pamumuhay natin ng magkasama sa mundong ito." Dito na nagpalitan ng tingin sina Chester, Quincy, at ang iba pa niyang mga kasama bago tahimik na tumango rito. Kahit na isa siyang babae, mas naging maalam si Natalie sa sitwasyong pinapasukan ng kanyang tribo kung ikukumpara sa hari ng raksasa, at sa katapid niyang si Amastan. Sa bagay, isang pambihirang katangian para kay Natalie ang pagtahak sa mapayapang landas. Ano? Nagulat dito ang buong hukbo ng raksasa. Hindi natuwa ang karamihan sa mga mandirigma, pero wala pa rin silang nagawa, kundi sundin si Natalie, nang dahil sa napakatindi nitong aura. Bilang prinsesa ng raksasa, siya na ang humahawak ng pinakamataas na posisyon sa tribo pagkatapos mawala ng kanilang hari, at pagkatapos mamatay ng dalawa niyang mga kapatid na lalaki. Bakit tayo makikipagkasundo? Dito na sigang naglakad ang isang maskuladong lalaki papunta sa hukbo ng raksasa. Tumitig siya kay Natalie habang sumisigaw ng ilang libong taon nilang itinakwil ang tribo ng raksasa. Nakabalik na rin tayo sa 9 Mainland pagkatapos ng napakahaba nating paghihirap para palawakin ang ating teritoryo at maghasik ng impluensya sa lugar na ito. Kaya bakit tayo magiging sunod-sunuran sa mga taga 9 Mainland? Isang kasunduan. Hindi ako sumasa ngayon dyan. Nakilala sa pangalang Sin Lawson ang maskuladong lalaki. Isa ito sa 12 gods ng kanilang tribo. Hush!
Namula ng husto ang mukha ni Natalie, sag-alit habang sinasabi na, Sin, ako na ang may pinakamataas na posisyon sa raksasa ngayon. Ang lakas ng loob mong suwayin ang aking utos. Ang humahawak ng pinakamataas na posisyon. Suminghal si Sin at malakas na nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, Prinsesa Natalie, hindi mo pa nakukuha ang pinakamataas na posisyon. Sa bagay, nawala ang iyong ama, at namatay ang iyong mga kapatid nang iniisip ang kinabukasan ng ating tribo. Habang ikaw ay nag-iisip na makipagkasundo sa halip na ipaghiganti ang iyong pamilya. Hindi ka karapat-dapat na maging pinuno namin. Marami sa mga sundalo ng raksasa ang sumangayon at tumango sa mga sinabi nito. Oo nga. Paano nagawa ng isang katulad niyan na maging pinuno natin? Siguradong gusto na nitong mamatay. Nagalit ng husto si Natalie nang makita niya kung paano i-brainwash ni Sin ang kanilang hukbo. Dito na nagsalita si Natalie habang ginagamit ang kanyang internal energy ng walang pag-aalinlangan. At pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang braso, at ibato ang mga sumasangayon na sundalo sa kanya. Pero hindi pa rin nasindak dito si Sin. Inipon niya ang kanyang enerhiya bago itaas ang kanyang braso at salubungin ang palad ni Natalie ng direkta. Bang! Naramdaman ni Natalie ang pagpagpasok sa kanyang katawan ng isang malakas na puwersa noong magdikit ang kanilang palad ni Natalie bago manginig at mapaatras habang tumutulo ang dugo sa magkabilang gilid ng kanyang bibig. Si Natalie pa rin ang humahawak ng advantage sa duelong ito. Bilang isa sa 12 gods, isang magiting na mandirigma si Sin, kaya naging mahirap maging para kay Natalie na talunin ito sa isang duelo. Pero naubos na ang internal energy ni Sin sa nakalipas na labang pinanood lamang ng pinuno nilang si Natalie. Kaya natural lang na hindi niya kayanin ang pag-atake nito. Phew! Nagulat ang mga mandirigma ng raksasa sa kanilang nakita. Dito na napasimangot si Chester at ang kanyang mga kasama. Kuya Chester. Hindi maiwasang sabihin ni Dax, dapat na ba nating tulungan si Princess Natalie? Isang direktang tao si Dax kaya palagi nitong nasasabi ang mga bagay na kanyang naiisip. Hindi na siya matahimik habang pinapanood ang mga nangyayari. Hinarang naman siya ng umiiling na si Chester nang marinig nito ang kanyang sinabi. Hindi problema ito ng kanilang tribo kaya dapat lang na huwag natin silang pakialaman. Nag-isip siya habang tinitimbang ang kanyang mga pinagpipilian. Hindi magiging madali para sa kanilang pigilan ang laban, kaya nagalala ito na baka magpatuloy ang digmaan sa sandaling tulungan nila si Natalie. Sin. Naglakad palapit si Natalie nang nakatitig kay Sin. Mayroon ka bang problema sa pagiging pinuno ko sa ating tribo? Wala nang nagawa ang nagngingit-ngit na si Sin kundi mapasinghal sa harapan ni Natalie. Huminga ng malalim si Natalie at nagpakita sa harapan ni Sin sa loob ng isang iglap bago ito atakihin gamit sa dibdib gamit ang kanyang palad ng walang pag-aalinlangan. Wham! Halos gamitin na ni Natalie ang buo niyang lakas sa pag-ataking iyon. Napasigaw si Sin habang tumatalsik sa air bago bumagsak ng malakas sa lupa. Dito na siya tuluyang naputulan ng hininga. Awa at sakit naman ang nagpakita sa mga mata ni Natalie. Sa totoo lang ay ayaw talaga nitong patayin ng walang awa si Sin nang dahil sa ipinakita nitong katapatan sa tribo ng raksasa na tumagal ng mahabang panahon. Pero wala na siyang magagawa pa sa mga sandaling ito. Kinakailangan niyang magpakita ng lakas kung ayaw niyang magkagulo ang kanyang mga katribo at bumalik sa pakikipaglaban sa mga sundalo ng Nin Mainlands. Alam niyang mabubura sa mundo ang kanyang tribo sa sandaling mangyari ang bagay na yon. Tumingin siya sa paligid habang pinipigilan ang sakit na kanyang nararamdaman. Mga mandirigma ng raksasa, umabante na ngayon ang sinumang tumututol sa aking desisyon. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero napuno pa rin itong dignidad. Dito na nagpalitan ng tingin ang mga sundalo ng raksasa pero walang kahit na sino sa kanila ang nagawang tumutol kay Natalie. Plop! Pagkatapos ng isang minuto, nagsiluhod ang natitirang 11 gods at ang mga general raksasa sa harapan ni Natalie. Naririto ang mapagkumbabang lalaki na ito para batiin kayo kamahalan. Kahit na hindi gaanong naging malakas si Natalie, sumunod pa rin sa kanya ang mga Diyos at general ng raksasa nang dahil sa ipinakita nitong pamumuno. Hush! At pagkatapos ay kaagad na nagsiluhod ang mga sundalo ng raksasa bago sumigaw ng malakas sa harapan ni Natalie. Kamahalan! Natutuwa namang tumango si Natalie habang tinitingnan ang mga tao sa kanyang paligid.
Ikinaway niya ang kanyang kamay para pabalikin ang mga ito sa dati nilang mga pwesto. Magsitayo kayo. Isang ngiti ang nagpakita sa kanyang mga labi, habang kumikinang sa luha ang kanyang mga mata. Tapos na rin ang digmaan sa wakas. Mabubuhay na rin ng mapayapa ang tribo ng raksasa sa Nin Mainlands. Pero malaki pa rin ang naging sakripisyo nilang lahat para sa araw na yon. Nawala ng kanyang ama at namatay ang kanyang mga kapatid nang dahil dito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.